Usapan. Kumakalat. Wow! Sikat! Hindi ka mahuhuli sa mga viral at trending story sa digital world. Wow! Sikat! Siguradong like mo ang mga kwentong hatid ni Liza Aquino. Comment na ng inyong opinion. Share na ng inyong moments. Wow! Sikat! Wow! Sikat! Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Magandang morning po sa ating lahat on a Sunday. What's up, y'all? Gumising na tayo ngayon. Alam po natin weekend pa pero kailangan na po nating tumayo, magluto ng mainit na pagkain. Kailangan na po nating yakapin ang ating mga kapamilya, kaserbisyo, kapuso. Dahil bukas, work week na naman. Hello po sa lahat ng mga nanonood po sa atin ngayon. Sa Wow Sikat, I am officially back. Ngayon ko lang nalaman, ito po lang first Sunday ko of the show for this year. At ako po ay nagpapasalamat sa nag-iisang napakagandang, napakabait. Paulit-ulit. Miss May Senisa na pansamantala po humalili sa aking programa last Sunday. Nagkaroon po tayo ng mahalagang misyon na kailangan pong gawin noon sa may bandang Laguna noong nakaraang linggo. Kaya naman po, ngayon po, kayo naman po ang mission ko ngayon. Ang pasahin kayo. Wow! Pasahin kayo! Hanggang po alas 12 po yan ng tanghali. Bibigay tayo syempre ng mga good vibes, positivity, at syempre mga motivation, inspirational messages na ating pong bibit-bitin para po kayanin natin ang panibagong hamon bukas Lunes. Alam niyo naman po, bukas po pala ipapaalala ko lang po, no? January 13 bukas, kanselado po ang klase sa ilang po mga lungsod. Partikular po yan sa Maynila, sa Pasay, alamin pa natin maya-maya sa ibang mga lugar. Dahil nga po dito sa malawakang rally na gaganapin po bukas, pangungunahan po yan ng ating mga kapatid po dyan sa Iglesia ni Cristo, kanilang Peace Rally na mangyayari po bukas. So may mga kalsada po for sure ang magiging congested dahil marami po ang pupunta sa Quirino Grandstand. Please plan your mga biyahe accordingly. Konyo yan. But anyway, hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Sky Cable Channel 26 at sa iba pa po nating cable providers sa buong Philippines. Hello po sa inyong lahat. At syempre, hello po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon sa I1TFC, the Filipino channel, worldwide. At ang aming pong dasal ay para po sa lahat ng mga nasa California po ngayon, nasa West Coast na tinatamaan po ngayon, naapektuhan ng wildfire po dyan sa lugar. And dasal po namin kaligtasan po ng lahat ng mga kapamilya, kaserbisyo po natin na nakatira po doon. At syempre, hello po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon sa ating YouTube Live. Hello. Teka lang, hindi ko pa na-i-check pala ito. Naku, alamin po natin sino mga nauna po nagparamdam po dyan. Hello po sa mahigit 2,300 po nating milyong live viewers na nandito po ngayon sa ating stream. Hello po sa inyong lahat. At syempre, hello rin po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon dito sa Radyo 630. dito po yan sa Metro and Mega Manila. Hello po sa inyong lahat. Kay lamig po ng panahon. Ito na tayo. Pinaka-paborito kong buwan ng taon. January, February. Pwede tayo mag-turtleneck, di ba? Na hindi tayo pagtatawanan dahil ngayon talaga malamig ang simmer ng hangin. Yakapin niyo po ang lahat mga kasama niyo po dyan sa buhay. At syempre, hello po sa lahat ng mga nakatutok po sa atin ngayon, sa mga nagte-text na po sa atin ngayon. Ang mga mensahe po niyo at pag-greetings sa ating po yung babasahin. Ipadala niyo na po yan sa aming numero 0919-278-3000. Ulitin ko lang po, 0919-278-3000. Si Miss Eleanor Rozul ay nanonood po sa atin ngayon. Ingat po kayo dyan sa California po. No, ma'am. God bless you po and may God keep you safe.
Sa ngayon po ay pupunta po muna tayo. Naku, kung naghahanap kayo ng mga, syempre, malamig, di ba? At gusto po natin ng mainit na kape o mainit na pagkain na pwede po nating kainin ngayon. At kayo po ay nakatira banda dyan sa Mindanao. Meron po tayong makakapanayam ngayon. Nakakaiba po ang kanyang coffee shop, ang kanyang cafe na patok sa masa dahil po dito sa tema ng kanyang restaurant. At kung kayo po ay 90s baby katulad ko, millennial ako Tapos merong tawag doon, Gen Z yata, I think yung mga 1980s, 1970s, makakarelate po kayo dito sa ating pag-uusapan dahil babalik po tayo ngayon, travel back to the 90s, dito po sa restaurant ng ating pong guest. At kung kayo naman po ay Gen Z dyan at gusto yung malaman ano po bang itsura o ano po ba, paano bang buhay namin nung wala pang internet, mag-travel back in time po tayo ngayon dito sa Dekada Cafe na nag-showcase sa mga vintage na mga items po, no? At para magbigay po ng mga karagdagang detalye hinggil dito, ay nasa Zoom na po natin ang may-ari po mismo ng Dekada Cafe, si Jeric Dumayas. Magandang umaga po sa inyo. Welcome to Wow Sikat! Good morning! Good morning! Yes po. Hi sir. Ayun. Hi Sir Jeric, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin. Nandun ka ba ngayon sa cafe mo? Yes ma'am, nandito pa ako mismo ma'am. Oo nga, nakikita ko yung mga palayok at saka iba-ibang mga disenyo sa likod mo. Nasa ka ngayon in particular sa yung cafe? Nasa mini function hall po namin ma'am. Ay, ang saya! Okay, so let's talk about Dekada Cafe. Ano po ang showcase po dyan? At bakit yan dapat puntahan ng ating mga kaserbisyo? Yun po dapat pong puntahan ng mga bisita po natin kasi meron po kaming mga lumang bagay, mga lumang bahay po na nandito sa aming cafe na pwedeng magpapaalala sa mga nakaraan, baliktanaw po, lalo na po sa mga may edad na at saka sa mga Gen Z po. Ayun. At saka sa mga millennials din po na na mga bisita. Pwede po kayong pumunta dito ma'am, open po kami at magbalik tanaw po sa nakaraan. Opo. Pero when you say nakaraan, ano po ba yung mga usually makikita po nila dyan? Sabi mo, di ba, may lumang bahay? Tama po ba ang pagkakaintindi ko? Yes ma'am, yes po. As in yung ancestral house, ano po yan? Kumbaga, matagal na po ba yan na nakatayo dun sa lupa ninyo? O ito po ay pinatayo nyo lang din from Actually po ma'am, pinatayo na lang din po namin ma'am. Yung mga materials na ginamit po namin ay mga lumang bahay din, tsaka mga lumang kahoy po. Oh, okay. Pero ang ganda, napakaganda po ng inyo pong lugar. Sa mga nakikinig po sa radyo ngayon, talagang very ancestral, very 90s, so hindi lang 90s, mga 70s pa nga yung gantong klase po ng disenyo ng mga bahay. May nakikita po ko ng ilang mga items po doon sa loob. Can you tell us more about it? Ano ito, mga lumang radyo tsaka TV? Pakikwento lang po sa amin. Yes ma'am, may mga lumang radyo po kami, may mga lumang TV, tsaka meron din po kami mga lumang bote, may mga lumang bisikleta po, at saka marami pa po kayong makikita dito na mga lumang gamit po. Oo. May nakalagay din, may lumang plancha din kayo, seryoso. Sa kayo nakakuha ng mga gano'n. I mean, papaano nyo nakolekta lahat po ito mga vintage items or antiques na ito? Yes ma'am, collection po namin to ma'am over time. Yes po. May mga bisita din po kasi kaming pumupunta dito na yung nagdadala din po ng kanilang mga lumang gamit, dinodonate po sa amin. Yung iba po binibenta. Kaya yung naiipon po yung mga bagay-bagay po. Kayo po ba ever since bata kayo ay meron po kayong certain love for vintage items? Actually ma'am, pwede ko po bang i-share yung kung paano nag-start? Yes sir, of course. Go ahead. Paano po nag-umpisa itong inyo pong passion for collecting vintage items po and Dekada Cafe in general? Go ahead, sir. Yes po, ma'am. Nag-start po akong mag-collect year 2017 po. Diyan po sa Maynila, ma'am. Talaga? Oo. Yes, ma'am. Dati po akong seaman na nag-a-apply po sa Maynila. Tapos 2 years na po akong 2 years na po akong nag-a-apply. Tapos hindi pa po ako nakasampa, hindi pa po ako nakasakay. Kaya ayun, nung isang araw, humingi po ako ng signs
sa ano, sa Panginoon na bigyan niya po ako ng signs na kung ano po ba yung purpose ko sa buhay. Kaya yon, isang araw pumunta po ako sa ano, nag-a-apply, napadpad po ako doon sa ano, sa isang antique shop. Diyan po sa may Intramuros, ma'am. Ay, oo. Oo. At doon po napukaw po yung ano, yung passion ko. Nakita ko po yung mga lumang gamit, kung paano nila inipon. Sa sobrang dami po, namangha po ako. Tapos yun, ma'am, doon na po ako nag-umpisang buy and sell muna. Oh, Okay. mga antique items talaga. Yes po, ma'am. Trinay ko po yung maging picker, magbahay-bahay po. Oo. Pupunta sa mga bahay, tapos namimili. Kaya doon po nag-start lahat sa Maynila. O gawa din po ng hindi na po ako makasampa, yung nawalan ka na ng purpose mo sa buhay. Kaya yun po yung naging daan para ma-open po yung coffee shop na ito, ma'am. Ang galing. Nakakatuwa lang po na marinig ang kwento niyo, Sir Jeric. Kasi ang gusto mo at that time is makahanap ka ng trabaho, maging seaman. Pero sabi ni Lord, Jeric, hindi. I think may mas maganda tayong purpose sa buhay mo na dapat nating gawin. So, nakakatuwa lang pong marinig kung gaano po nagwo-work si God, no, sa buhay po natin, no. And you're a testament to that, Sir Jeric. Pero ang layo naman mula Intramuros talaga sa Mindanao ka nagtayo nitong Dekada Cafe. Hindi ko alam paano ako pupunta diyan ngayon eh. Gusto ko nang pupunta mamaya. Is there a reason why you decided to put up your business dito sa may Bansalan, Davao del Sur? Kayo po ba'y nakatira diyan? Yes po, ma'am. Nandito po kami ngayon nakatira, ma'am, sa Bansalan, Davao del Sur. Ano po, ma'am? Plano ko po talagang magtayo dati sa Maynila. Nakatira po ako diyan sa may ma'am, sa may Cavite, sa sa General Trias, sa tita ko po. Oo. Diyan po ako nag-start. Oo. Tapos nag-try pa akong mag-furniture. Oh, at okay. first. Yes po, ma'am. Tapos nakabenta naman po ako. Pinost ko po online. Tapos nakabenta ako. Tapos sabi ko sa sarili ko na ba't di ko po dalhin dito sa sa Hometown mo. Mindanao, sa Davao. Okay. Oo. Try ko po dito, ma'am, kasi nung panahon na yon, wala pang masyadong nagko-collect ng mga vintage dito, mga antique. Oo. So trinay ko po siya. Oo. Unang exhibit ko po dito sa may SM po, sa may Ikulan sa Davao. Tapos ayun, maraming naka-appreciate ng mga bata, mga matatanda. So, doon na po nag-umpisa na ba't di na lang tayo magtayo ng coffee shop. Ang galing, ang galing. Oo. Natutuwa ako. Pero syempre, sir, fast forward to 2025 na po ngayon. No? So, kumusta po ang business ngayon, sir? Okay naman po, ma'am. Marami pong pumapasyal po dito sa sa lugar po namin, lalo na po sa mga pinapasikat din po ng mga vloggers po natin, pumapasyal dito, tapos pinipicture nila yung lumang bahay, yung lumang kagamitan dito. Kaya maganda pong takbo ng negosyo, ma'am. Nice. Nakakaraos din po. Pero since andito na tayo, panindigan na natin, 'di ba? Traditional yung bahay, traditional lahat. Question lang po, yung mga staff mo ba, pati ang uniforme nila ay sila yung naka-traditional na mga barong at barot saya? Hindi naman po, ma'am. Hindi, Yung anak ko, Sai. Oo. Yung normal lang po, ma'am. Pero pinagpaplanuhan po namin yan. Nasa idea na po namin, ma'am. Baka this year po. Nice. Oo. Po. Nakakatuwa. How about the food? Okay. So, since cafe po yan, drinks lang po ba ang inyong ino-offer? Ano po ang mga pagkain na pwede pong bilhin dyan? I-order dyan? Yes, ma'am. Katulad lang din po ng mga ibang coffee shop, nagsiserve din po kami ng may carbonara, mga burger. Sarap. Yan. Tapos may mga din kami, mga lutong Pinoy. May mga sinigang din kami, mga pansit canton. Tsaka the best po yung coffee namin dito, ma'am. Hopefully makapasyal po kayo dito sa sa lugar namin. Oo. Anong kape yan? Barako ba yan o ano? Anong klaseng po kape ito, yan? ma'am? Yes po. Ito po yung tinatawag na Arabica coffee, ma'am. Dito lang po tumutubo sa sa lugar namin, Oh, sa wow. paanan po mismo ng Mount Apo. Tapos
award-winning po yung mga coffee po namin dito, ma'am. Masarap po. Tsaka lagi pong binabalik-balikan ng mga bisita po. Nakikita nga po, tanaw na tanaw ang Mount Apo po dito sa cafe ninyo. Kung dun pa lang, na ako busog na ang mata ko napakaganda po na inyong lugar, Sir Jeric. Yun lang po talagang ang masasabi ko po dito. Paano po yung ilan po na pupunta lang sa inyo? Meron po bang minimum order po dapat sila na i-order para po ma-enjoy nila yung full view or full place po ninyo? Pwede namang pumunta dito, ma'am. May po kasi kami, ma'am, may entrance fee po kami dito. Oh, okay. Na 50 pesos po yung entrance fee namin dito, ma'am. O pandagdag lang po ng mga collections. Tsaka wala naman pong yung kahit kahit wala pong order, kahit pumupunta lang dito. Oo. Pwede niyo po ma-enjoy yung view po ng lugar tsaka yung mga lumang gamit po. Oo, nakakatuwa lang talaga itong business po ninyo. Ilan pong staff meron po kayo ngayon, 2025? Marami na po ba kayong kasama dyan? Meron po kaming ma'am, meron po kaming limang staff lang po. Yung pamilya nyo po ba, is this a family business? Yung relatives nyo po ba ay kasama nyo po o solo business nyo po ito, Sir Jeric? Yes po, ma'am. Family business po namin ito, ma'am. Pinagtutulungan po namin pamilya, magkakapatid, sa mga parents ko po. Pinagtutulungan po namin lahat to. Sinusuportaan po namin yung isa't isa. Kaya, ayun, naitayo po yung business po. Naku, nakakatuwa talaga ito, Sir Jeric. Bibigyan ko na po kayo ng pagkakataon ngayon, sir, na i-shoutout nyo na po, invite nyo po lahat ng mga kaserbisyo po nating nanonood ngayon para pumunta po sa inyong Dekada Cafe. Go ahead, sir. Yes po, ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Unang-una po, pinapasalamatan ko po yung Panginoon sa lakas ng loob na binigay niyo sa akin na harapin yung hamon ng buhay. Sa aking pamilya po, shout out po dyan sa mga kapatid ko, sa pamilya ko, lalo na po sa mama at papa ko, sa aking asawa at anak na naging inspirasyon ko po, sa aking lola, sa aking tito, na laging tumutulong po sa amin, at sa lahat po ng mga vloggers na pumupunta po dito, especially po kay SP Motovlog, Rende Adventurer, at sa lahat po. Salamat po sa picture at ma'am, maraming salamat po sa pag-picture po, sa pag-invite po sa akin dito sa inyong programang Wow Sikat po. Ayun. Sir Jeric, sorry, may pahabol lang ako na question. Kasi si Ann Emerald Penny, nakatutok ako sa live stream namin. Sabi niya, maganda pero malayo. Okay. Ito po ang question natin dito. Kung ako po ay pupunta ng Davao del Sur, gaano po kahirap puntahan ang inyo pong restaurant? Ay, hindi naman po siya mahirap, ma'am, kasi simentado po yung daan. Oh, okay. Bali 2 oras lang po, galing po ng Davao City, 2 oras lang po yung biyahe. Tapos, mga 30 minutes lang po, paakyat po ng bundok. Madaanan lang po, ma'am, malaki naman po yung parking area po namin, tsaka simentado po lahat ng daanan. Hindi po mahirap, ma'am. Pero sir, yung sinabi nyo, okay, 2 hours sementado yung kalsada. Yung po paakyat ng bundok, sementado din? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay. Sementado din. So, madali lang. You can get there by land, by car, dire-diretso lang po doon. Ano na kasi pangalan ng cafe na pinuntahan natin noon sa May pinuntahan po kasi akong cafe before, I think sa La Trinidad po yun. Pahirapan po yung pag-akyat ng hill eh. So sa inyo po, hindi naman ganun. Walang ganun struggle with the car para makapunta sa inyong lugar. Mount Kalugong, oo, tama. Okay. Wala naman po, ma'am. Wala naman po. Ayun. Diretso na po kayo sa parking area po. Ayun, may parking area. Ang saya. Okay. Natutuwa lang ako at least alam namin na lahat ng mga nasa area po ng Bansalan, nasa area ng Davao del Sur, just sa Mindanao, by land, dire-diretso, wala tayong magiging problema dito. Sir Jeric, meron po ba kayo official page na pwedeng puntahan ng mga netizens po natin to inquire for your services? Go ahead po. Yes po, sa social media po namin, sa Facebook po namin, search nyo na lang po, Dekada Cafe po. Yun, makikita nyo po, may lumang bahay po dyan na nakalagay sa picture po. Message nyo na lang po kung may mga katanungan po kayo o gusto nyo pong mag-inquire.
magpa-book. Kasi nag-enter po kami ng ano dito, ma'am, yung mga prenuptials. Ayun! Ganun. Oo. Ano. Ayun pala. For all occasions po, bukas ang Dekada Cafe para sa lahat po ng mga kaserbisyo po nating nais ma-enjoy, bumalik sa 90s. At syempre po, at makita pa rin po ang napakagandang Mount Apo. Maraming salamat, Sir Jeric Dumayas, sa oras na binigay niyo po sa amin sa programa. Yes, ma'am. Maraming salamat din po, Ma'am Liza, sa binigay niyo pong pagkakataon po. Thank you po, sir. Ingat po kayo dyan. Thank you. Ayan po si Sir Jeric Dumayas, ang may-ari po ng Dekada Cafe. Matatagpuan niyo po yan dito sa may Bansalan, Davao del Sur. O guys, sementado, may parking, dire-diretso na. Kung kayo po ay nasa area, 50 pesos entrance fee, ma-enjoy nyo na lahat. Si Sir Jeric sabi niya, kahit wala kayo i-order, if you just wanna go there just to enjoy the view, and you know, may travel back in time, open po ang Dekada Cafe para sa inyo lahat. Pero sa ngayon po yung bibigyan po muna ako sa ilang mga paalala at sa ating po pagbabalik yung mga pag-greetings po ninyo dito sa ating live stream ay babasahin ko po maya-maya. At kung kayo po may mga nais din po ipahabol sa aming Viber number, aming pong numero 0919-278-3000. O siya, 1:26 na po na umaga, huwag kayong bibitiw, babalik ang Wow Sikat. Wow, sikat! Kasama si Liza Aquino. Radyo sa Istreta. Naglilingkod ng mamahal, nakikinig, nananawagan. Radyo sa Istreta, para sa mamamayan, para sa pamilya, anumang pangangailangan. Hey, hey! Radyo sa Istreta, para sa mamamayan. Radyo sa Istreta, Radyo sa Istreta, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo sa Istreta. Ipihit ang inyong mga radyo sa 630 kHz AM band. Ang inyong mga paboritong tagapagbalita, tagapaghatid ng impormasyon at tagapagdala ng kasiyahan. Nasa Radyo 630, nagseserbisyo para sa mamamayan. Ang puntahan ng bayan. Mga natatanging ulat at pahayag. Malalaking story ang pumotok. Inaasahan natin na nakusunod-sunod na naman po yan. Dito mo mapakikinggan. Inaabangan talaga natin kung ano yung magiging resulta nitong mga binubuong alyansa. Isang seryosong bagay pero talagang napakahalaga po. Sagot sa mga isyu ng bayan. Dito mo malalaman kung anong ganap. Kasama sina Christian Yusores at Victoria Tulan. Alas 6 ng umaga, Sabado at Linggo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ikaw rin, pwedeng magtagumpay sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Approve Yan. Kasama si Danny Buenafe. Tuwing linggo, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Nakaaaliw, nakabibilib, nakagugulat ng mga trending na kwento, isi-share namin dito. Tutok na sa Wow Sikat, tuwing linggo, alas 11 na umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Hatid namin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kwento sa Wow Sikat. Updated ka sa happenings ng mga Wow Sikat. Tumitrending ang bawat istorya sa Wow Sikat. Wow! Sikat ka na! Hello po, magandang umaga po ulit mga ka-wow. Nagbabalik po ang Wow Sikat. Dito pa rin po yan sa Teleradyo Serbisyo at sa Radyo sa Istreta. dito po yan sa Metro Mega Manila. Liza Aquino pa rin po ang pinakamaingay na anchor ng Teleradyo tuwing linggo. Second lang actually sa Tambalang May at saka Salve. Maingay din sila. Paingayan po kami. Kailangan po talaga energetic po tayo tuwing weekend para po kayanin natin again ang work week. Napapasok po niyan. Hello po muna sa lahat ng mga nasa live stream po natin ngayon. Ibasay na po natin isa-isa mga nandito. Thank you so much. Sinasamahan niyo po ako sa aking programa. I love it. Si Adrian Sabroso sabi niya, hi, hello, good morning. Mga kaserbisyo. At sa lahat po naman nakikinig po sa radyo.
Siya po ay nakikinig po mula Rosario, Cavite. Hello po sa iyo. Ingat kayo dyan, lahat mga taga Cavite. Si James Bong naman, sabi niya, Ma'am Liza, pa-shoutout naman po dito sa San Jose, Nueva Ecija. Hello po sa inyo dyan, Sir James. Si Miss Eleanor Ruzul, sabi, hello po, Miss Wow Sikat Liza. Gusto ko yun. Hello rin po sa inyo, ingat po kayo. Si Mark Cho Gamboan, sabi niya, maganda umaga Ate Liza, watching from Tagbilaran City, Bohol. Happy beautiful Sunday and advance pit senior, sabi po niya. Si Ann Emerald Pini, nasa live stream na rin po natin. Si si Teresa Alianza ay nakikinig po sa atin ngayon. Kanina pa daw siya naghihintay. At nais siya lang magpabati ng happy birthday kay Maybel Andrea Pena Verde. Ay, maligayang kaarawan po sa inyo. Happy birthday! At syempre, mag-hello lang tayo. One last na lang po kay Miss Lina Ho. I love you, Miss Lina Ho. Wala ka talagang patid sa panonood po sa lahat ng mga programa namin. Thank you so much. Yung iba pa po mga may pabati po dyan. Rinalyn Saburida, hello sa'yo. At babasahin po natin in just a few minutes. Pero sa ngayon po, magbibigay daan po muna tayo sa ating second guest for today. Siya po isang guro dito sa May Tondo, Maynila. Kay layo, akala mo, no? From Mindanao, babalik po tayo dito sa Luzon, sa Lungsod, Maynila. At ito nga pong teacher natin. Ito po yung teacher na pinagdadasal ko na sana lahat ng guro ay ganun no? Nagdadasal ako na lahat po ay katulad ng teacher na ito na nagtitrending nga po sa social media. Dahil karaniwan po, di ba, kapag tayo po ay magaling sa isang subject, best in English, yung anak ko best in recess, charot, meron silang kadalasang certificate na ibinibigay to acknowledge it, di ba, na parang okay, napakagaling mo as a student for this quarter, congratulations. Ito pong teacher na ito, nagbibigay rin po siya ng recognition sa bawat effort na ibinibigay po ng mga estudyante, kahit pa hindi kayo ang pinakamagaling sa bawat subject. And it's something na maganda po sanang ma-instill sa mga bata, that you don't have to be the best in everything. You don't have to be the best in something para mas may worth ka as a person. Just trying your best po is enough in whatever you do, as long as you put 100% into it. Yan din sinasabi ko sa anak ko noon as long as you put 100% in it, anak, kahit hindi ka top 1, okay lang kay mami yan, basta ginagawa mong best mo. And ito nga rin po ang goal at purpose ng teacher po nating makakapanayan po ngayon, si Teacher Queenie Villejo. Maganda umaga po sa inyo. Welcome to Wow Sikat. Hello. Sa bawat isa. Magandang umaga, Ma'am Liza Aquino. At ganun din po sa lahat ng kabilang po sa Teleradyo, Serbisyo Radyo sa East 30. Magandang umaga po. Naku, Atino, ang dami-dami mo ng mga natin dito. Mga followers po dito, mga nagpaparamdam na dito sa ating live stream at marami kang fans. Mga fan ni Teacher Queenie. Pero tell us about this. Opo, ikaw po ay I think trending po talaga sa social media, lalo na po dito sa TikTok dahil nga po sa ginagawa po ninyong very very nice po na way of teaching, yung approach po ninyo dito po sa ating sa ating mga estudyante. Tell us more about this, Teacher Queenie. Actually po, ito po kasi ay dapat po nung first quarter ko pa po dapat ito gagawin. Kaya lang po, kinulang ako ng oras. So sabi ko dahil malaki-laki po yung oras, may mga ilang araw po na nawala ng pasok. So talagang nag-effort po talaga ako na makapag-print at makapaggawa po talaga ng certificate sa mga bata. At sa totoo lang po, iba po talaga kasi ang impact sa mga bata. Yes. Kahit po simpleng, uy, ang galing mo, okay na sa kanila po yun. Pero yung mabigyan po sila ng papel na nagpapakita po ng kanilang kahusayan sa klase. Doon pa lang po, alam ko po na hindi lang po sila natuwa. Alam ko po na bibit-bitin pa rin po nila yon hanggang po sa sila po ito manda. Opo. Ang kinaganda doon, Ma'am Queenie, ang kinaganda po dyan, and I assure you this, hindi lang po nila yan bibit-bitin sa pagtanda, ibibigay din nila yan sa iba. Kasi yun ang kinalakihan nila You give acknowledgement sa bawat effort ng tao. Lalaki sila na ganun din sa mga bata. And I thank you for it, teacher, kasi mahalagang-mahalaga yan sa bata ma-instill ng ganyang values. Ano mga certificate yan usually binibigay mo? Ang certificate ko po kasi ay dalawa pong uri. Yung pinakita ko nga po sa aking TikTok account. Meron pong isang 1/2 po na crosswise
na papel. Ang Okay. nakalagay po doon ay sertipiko ng pagkilala. So parang sa Okay. English po, Certificate of Recognition. Binibigay po natin yun sa mga estudyante po natin na nakakuha ng mataas na marka po sa Okay. subject po. Halimbawa po, ako po ay Filipino teacher. So Mm-mm. nagbibigay po ako ng ganun. At yung isa naman po ay cute size po ito. Kung tama po ang pagkakaalala ko. Oo. Ito po ay 2R. 2R po ang size po ng papel So parang na ito. wallet size. Opo, wallet size po. Ang nakalagay po naman doon ay salamat anak kasi sinubukan mo. Oh, I So, love yun that. po naman Oo. ang nakalagay po doon. Alam niyo po kasi, Ma'am Liza, sa panahon po ngayon, ang dami ko pong mga naging estudyante at Opo. nakakalungkot po na marami po tayong mga kabataan ngayon, mga estudyante, na talaga namang pong naghahanap ng recognition. Mm-mm. Hindi lang sa loob ng paaralan, maging sa labas po ng eskwelahan. At Mm-mm. ito pong paraan ko po ng pagbibigay sa kanila ng cute size na papel ay maliit lang po na bahagdan para po ma-boost yung confidence na meron sila. At Mm-mm. salamat sa Diyos po kasi marami pong na-inspire, marami pong natuwa at actually marami rin pong nag-message na nangihingi po ng template at huwag po kayong Oh, talaga? Opo, tatapusin ko lang po yung araw na ito ng ating interview po at ipapamahagi ko po yung template po na ginawa ko po nang sa ganun po ay marami pa po tayong bata na mapasaya po talaga I love sa it. kanila eh. pong pag-aaral. Win-win situation sa'yo, teacher eh. Opo. Walang talo, walang panalo sa classroom mo. Lahat sila, mataas man o hindi. Panalo ka kasi na-survive mo. Ano man task ang binibigay Apo. ni teacher eh. Kailan pa po nag-umpisa itong ginagawa niyong project, Teacher Queenie? Actually, ma'am, naging simula pa po ito, last school year pa po. Pero ngayon Okay. lang po kasi ako na hikayat po. Actually, meron po kasi akong co-teacher. Shoutout Okay. po kay Ma'am Barroso. Siya Hello, po kasi hello. talaga yung nag-encourage sa akin na mag-live ka, mag-video ka kasi maganda naman yung sinishare mo. Huwag mong ipagkait sa mga bata Oo. yung ganyang ideya. So, Oo. last year pa po ito pero ma'am, officially nagsimula lang po siya last November po. Ganun Oh, po yung okay. ginagawa ko. Opo, Oo. last year Trending lang po ng November, agad. ma'am. Trending agad, Salamat Teacher po. Queenie. Gusto mo yarn? Natapos ng 2024. Sikat yarn. Wow, sikat ka Opo. talaga, Teacher Queenie. Ano eh, Salamat po. yung ganyan po, ano po napansin yung changes when it comes to sa performance ng mga bata? May nakita ba kayo extra motivated na po ba sila? Actually, ma'am, meron po, marami po. May Mm. mga estudyante po tayo na hindi po nakatanggap ng malaki at maliit na papel. Pero alam niyo po yung word nila, ma'am, ang goal ko sa third quarter or sa fourth quarter, makakuha kahit yung maliit na papel na lang yan. Oo. Oo, ma'am. Kaya sabi ko, ako mismo, ma'am, sabi ko nga kung papalarin po tayo na talagang payamanin ng Panginoon. Sabi ko, Amen. lahat piprint. Sabi ko nga po sa video ko po na nag-viral, sa susunod tarpaulin na yan. Kung pwedeng lahat kayo ipa-tarpaulin, I love ibalanders yung mukha nyo. Kasi ma'am, sa totoo lang, kailangan po talaga nila yon. Kailangan po talaga nila ng kaunting tapik sa balikat para Yes. masabi na magaling sila, na mahusay sila. Kahit sa Filipino po. Actually, Ayan po. mahirap sa Filipino. Alam niyo po, Oh. nahirapan ako sa anak ko on a daily basis. Kailangan nagbabaon akong subtitles. Hindi po siya marunong Oh. mag-Filipino. Sabi ko, anak, naubusan na po tayo ng English for today. Only 50 characters left na ako, anak, for today's video. Hirap ako sa kanya. It's very, bakit? it's a struggle for kids nowadays because they watch everything on YouTube po, hindi po Filipino. Everything there's in Opo. English. Yun, nagkukorea na nga yung anak ko kakanood ng Squid Game. Alam niyo po yun, kumbaga, Ay, wow. mas naapektuhan sila. Maganda rin naman po yun, ma'am. Pero ako po, nagsastruggle, ako po yung journalist. Parang sabi ko sa sarili ko, ano ba yan? Ako, ang tagal ko ng Opo. news anchor, reporter, napakalalim ng aking Filipino. Pero po ang anak ko hindi marunong. So ang ganda po na ikaw as a Filipino teacher, nagginaganahan silang matuto ng native language natin, no? So I thank you for that, Teacher Opo. Queenie. Anong struggle sa'yo as a teacher ngayon that when you teach that language, Filipino? Actually, ma'am, yung struggle nyo rin po sa anak nyo, yan din po yung struggle ko sa loob ng eskwelahan, sa loob po ng classroom ko. Oo. Siguro po sa paraan po ng pagtuturo, marami po talaga ngayon ng mga kabataan na hindi na po kayang makapagsalita ng purong Filipino, yung diretso po. Oo. Meron po laging, and yung AND po, meron na po kagad na parang, kapag ako po ay nagpapagawa ng sulatin or tama po, sulatin sa kanila, tatanong nila, ma'am, ano pong Tagalog nitong ganitong salita na to? So parang nakakalungkot po, pero hindi po dapat yun yung maging dahilan para mainis po tayo kasi Oo, sukuan again nga sila po, tulad eh, nga no? po ng sinabi nyo, ma'am, wala po kasing, hindi naman po kasi talaga, dahil nga po sa iba't ibang bagay na napapanood po nila.
talaga pong, kumbaga nahahati na po yung attention po nila sa gusto po nilang pag-aralan at sa yung Pero ito po ngayon, syempre hindi lang naman ikaw ang Filipino teacher dyan sa eskwela nyo. I'm sure, Florentino Apo. Torres High School. Ano po ang reaksyon ng mga teacher po ninyo when they found out na ganito ang way of teaching mo sa kanila? Actually, ma'am, magiging tapat din po sa inyo. Hindi po ako masyado nagpo-promote po sa mga co-teacher ko kasi po, Okay. nahihiya Pero po. may nakanood ba sa TikTok video mo? Opo. Anong initial Meron po, reaction nila, mga colleagues mo? Sabi talaga, syempre po, sabi po nila, tama rin po yun, ipagpatuloy pa. Sabi nga rin po nung kasamahan ko, parang nakakatuwa kasi hindi man daw po sila, hindi man nila naabutan yung ganito. At least mayroon pong ako na talagang magbabalantra sa iba, na talagang mahalin po talaga natin yung wika natin, lalo na ang Filipino. Kasi alam niyo naman po, napakaraming controversial na issue patungkol sa wikang Filipino na talagang patuloy po talaga natin nilalaban hanggang sa kadululuhan po. Opo. Ano po niya ang next project for Teacher Queenie at mukhang pumapatok po itong ginagawa ninyo? Actually, ma'am, meron po, baka lang po, susubukan ko po ito. Ang next project po na plano ko po ay yung LRT station po natin. Di ba po meron po tayong iba't ibang stasyon po ng LRT. Yes. Tatanungin ko po kung ano po yung mga paborito nilang istasyon. Halimbawa po, ako po ang tatanungin, ang paborito kong istasyon ay Central Station. Kasi po, di ba po, dyan po nandyan po ang SDO Manila, nandyan po ang TLM, ang UBM, yung mga lalapit na eskwelahan na talaga naman pong kalidad. At sabihin ko po, parang mula po dun sa video na yan, ibabahagi ko po na yan yung mga paaralan na pwede nating puntahan. Kung magsusumikap tayo, papasukan po natin ng mga bagay na magpapaboost din po ng confidence po nila na sumubok kahit na mahirap. Pero Teacher Ayun po. Queenie, high school ba? High school level ba ang mga tinuturuan mo? Opo, grade 9 po, ma'am. Third year po nung panahon po natin. Panahon natin. Nakakaloka. Ilang taon ka na ba, ha? Ilang taon ka na, Teacher Queenie? 28 po, ma'am. Nakakaloka ka, mas matanda ako sa 30, pagta-33 na ako. Ma'am, hindi po. Parang 22 lang po. Hindi po. Ito lang yung lighting namin sa studio dyan. Pag wala na yung makikita mo na ang ano ko. Age marks. Ganon. Pero Teacher Queenie, nakakatuwa lang makita na, again, this is your purpose. I wanna know, sabi, napaka-busy nyo po, napaka-busy po ng isang Teacher Queenie, sabi ng mga tao dito. Gaano po ba kayo ka-busy talaga? Ano po ang struggle ng mga teachers po ngayon? Actually, ma'am, sobrang busy po namin. Sobrang busy po talaga. Kaya hindi rin po ako masyado magaling mag-edit. Yung tamang edit lang po Okay na lang ginagawa yan. ko. Oo. Yung subtitle lang po ng mga video ko. Sobrang busy po, ma'am. Actually, meron po kasi kaming iba't ibang mga forms na ginagawa. Lalo na po at malapit na rin pong matapos ang panuruang to. So marami po kaming mga events po na kailangan tapusin, reading of forms, nandyan po yung kabi-kabila ang seminar. Last year po, seminar po, at ngayong taon po, panibagong seminar din na naman po. So, sa totoo lang po, busy po talaga ang mga guro. Pero ano ba naman po yung ilang minuto na ibahagi sa mga bata, yung kailangan nilang marinig. Yun. Hindi ko naman po ipagkakait sa kanila yun. Opo. Teacher Queenie, yung po bang profession yung yan, ikaw po bang unang guro sa pamilya or is this Opo, a ako po. legacy na? Ako pa rin po ang unang nakatapos po sa pamilya po namin. Susunod pa lang po yung mga kapatid ko Amen. in Jesus' name. Let's claim it. Bakit po yan ang profession na pinili po ninyo, Teacher Queenie? Natandaan ko po kasi lagi po akong pinapalo ng mama ko ng hanger kapag hindi po ako Si nanay nakakabata. pala. Sabi niya, paano ka? Si mama rin po kasi ang nagsabi na kapag teacher ka, gagalangin ka, rerespetuhin ka. Iba yung kalidad kapag teacher ang trabaho mo. So, yun po yung tumatak sa utak ko talaga na, pagdating ng panahon, dapat maging guro rin ako. At syempre po, bilang na rin po sa inspirasyon po ng mga naging dati ko pong guro, na sila po yung naging dahilan kung bakit po ako nakarating kung nasaan man po ako ngayon. Oo. Tsaka ang ganda na banggit mo yung napapalo. Talaga tayo yung generation. Sige, kunwari kasama ka na sa generation ko. Tayo mga generation na talagang natatamaan dati, no? Kapag may mga ginagawang hindi maganda. Pero ako po bilang magulang ay condone, hindi ko gusto. I do not encourage it na sinasaktan ng mga bata. It's something I don't do sa anak ko. It's more of like, maganda sir, it's more of explaining it to them Kasi hindi naman din naiintindihan ng mga bata yung ginagawa nila. So, best not to, ito pinaka-ayoko na
sa awa ng Diyos, at least wala na ako sa ganung environment. Sumisigaw. Yung sumisigaw, lagi, dati po, pag may mali, sinisigawan ka, yung nagigising ka na maingay, ang bahay, hindi po maganda sa mga bata, no? Sa mga nanonood po. Wag po nating ugaliin, no? Na ganun pong ginagawa natin sa mga bata, that we shout at them. Ang ganda po na ganyan, di ba? Sinasabihan niya po yung mga bata na Opo. it's okay na hindi mo nagawa, hindi ka top ngayon, it's okay, at least you tried, di ba? Na nag-effort ka, na you put in an effort. Mas magandang pinaliliwanag siguro sa mga bata Opo. ang mga bagay na hindi dapat nila gawin at dapat nila gawin. Nakikinig naman kasi sila, ma'am. Sa Yes. totoo lang, ang sabi nga rin Yes. ng mga estudyante ko, ma'am, ang kailangan ko lang naman po ay makikinig. Hindi Yes. ko po kailangan, nahuhusgahan ako. Yes. Kasi nga po, ma'am, nasa mundo po tayo ngayon na konting kilos, konting bubot mo, may sasabihin talagang ibang tao. Yes. At yun nga pong laging sinasabi ng mga estudyante ko, ma'am, gusto ko lang naman ng makikinig. At I love that. thankful po ako sa lahat ng estudyante ko mula ng mga nakaraang taon at maging ngayong taon po. Nako, natutuwa din ako. Sana dumami pang katulad mong teacher, no? Sana nga po. Feeling ko kung ikaw ang math teacher ko, no? Feeling ko, natuloy yung pangarap kong maging architect. Takot ako sa Ay, math teacher ko. talaga. Mahina ako sa math eh. Ma'am, ako rin po. Takot din po. Takot ako sa math teacher ko, ayan, bumabagsak ako tuloy. Yung takot ko hindi nakatulong sa, ayan, naging broadcaster na lang at medyo mahina tayo sa numbers. Pero yung teacher Queenie, anong plano mo niyan? Ang daming mong nai-inspire na tao. Do you plan it na parang full time mo na ang pagko-content creator? In a way na parang pinagsasabay mo na siya sa career mo as a teacher? Actually, ma'am, opo. Yun din po talaga ang pinag-pray ko pa rin naman, ma'am. Ipinapanalangin ko pa rin naman po. Kung talagang dito po talaga din ako tinawag. Why not naman po na pagsabayin ang trabaho ko bilang guro at ganoon din po ang pag-video or ang pag-vlog po. I love it. Pipilitin, ma'am, pilitin po nakayanin kasi lalo na po at maganda naman na rin po ang nasimulan natin. Actually, ma'am, marami na rin po akong naisulat na pwede po maging susunod na topic po ng mga bata, lalo po at mga nagre-request po sila. So, ayoko namang pong biguin, ma'am. Sabi nga po ng mga bata, ngayon lang din sila naka-experience ng ganito. At gusto ko po sanang gamitin yung boses ko. Hindi lang po yung boses ko, yung profession ko para tanggalin yung ideya na, pag teacher, masungit yan. Hindi po ganun. Hindi po sa Yun. lahat. Hindi po lahat. I like that. Meron nag-message dito, teacher. Si Ishe Zamara TV. Hi po, ma'am. Isa po ko sa parent ng current teacher ni Ma'am Okay. Villejo. Napakabuting grupo niyan. Love ka namin, ma'am. Ay, salamat. May nanonood sa'yo. Nakakatuwa Actually, lang. nag-message po sila ngayon sa group chat. Nakakatawa. Maraming salamat po sa lahat po ng mga Oo. magulang ng aking mga advisory class po. Salamat po. Opo. Nakakatawa po yan. Meron din po dito, sabi naman ni Teresita Atienza, sabi niya, minambabato pa ka ng eraser na teacher nung dati. Pag madaldal ng estudyante. Ma'am, nabato Naabutan ako. ko Hindi yan. po ng Oo, eraser. represent. Ng tubig po na may lamang kalahati. Sabi ko, Nakakaloka. Oo. Apo, Oo. naiintindihan ko na po sila ngayon. Oo. Buti na lang po talaga may pagpipigil ang lahat ng guro ngayon, ma'am. Mas mahabang pasensya nila ngayon. Nakakatawa. Opo. Naku po, sino po mga nais yung shoutout po niyan before tayo mag-wrap Okay up po. ng interview? Thank you so much po, ma'am. First of all, gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng bumubuo po ng Florentino Torres High School. Mga ma'am, sir, ganun din po sa aming principal. Hindi po niya alam na nandito po ako ngayon. Ma'am Maria Elba Nason, ma'am, hello po. Magandang umaga po. Ganun din po sa mga kaguruan ko po mula po sa Filipino Department, mula po sa aming head, Ma'am Doselma Ocarpio. Ganun din po sa aking pong mga paboritong mga nanay po sa aking Filipino Department po. Sila Ma'am Baroso, sila Ma'am Pelayo, sila Ma'am Giselle, sila Ma'am Delior po. Ganon din po, nice ko pong batiin din po at maraming salamat din po yung mga kamag-anak po namin sa Reyes at Villejo family. Maraming salamat po. Binabati ko rin po at shoutout na rin po mula po sa Bugis Singapore Street Food. Ito po yung sa trabaho po ng tatay ko. Nakatutok po sila sa inyo, ma'am. Bago pa man po ko interviewin, lagi po silang nakatutok sa inyo. Sila Sir Willie Tan po, sila Ma'am Ana Lautan, at ganoon din po ang aking tatay. Sa aking tatay po, Ariel Reyes. Siyempre po, ma'am, di niyo lang po nakikita, nasa likod po ng camera kong ito, ang aking pong supportive na asawa. Ayun ta. Hello Ipakita lang. mo na yan. Nasa ng shy type ba? Ay magpakita ng mukha yang si sir. Ayaw po. Ayaw. Nahihiya po. Shy Wa- type po ito. Huwag ka Ang aking mag-alala, pong sir. asawa. Huwag ka mag-alala, sir, kung nakikinig ka man ngayon. Bibigyan ka po niya ng 1/4 na 2 hour na certificate of recognition. Recognition. Opo. Ganon din po Nakakaloka. sa aking asawa, si Oo. Wesley Alvillejo. Ganon din po.
Hindi po kami nakapag-church ngayon pero salamat po kasi naunawaan po ng mga kasama namin sa church. Oo. Sa Praise Church family po sa Manila. At muli po, sa lahat po ng estudyante ko, babanggitin ko po yung section nila kasi sila Go po ahead, talaga yung ma'am. dahilan Opo. kung bakit po ako nandito. Mula po sa aking 9 Soliman, sa aking minamahal advisory class, 9 Escoda, sa aking 9 Ponce, 9 Salamat at 9 Dagohoy. Mga anak, maraming salamat sa inyo. Ang tagumpay ni Ma'am Villejo ay tagumpay rin ninyo. I love that. Maraming Maraming salamat salamat po, po. Teacher Queenie Villar, sa oras na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po, Ma'am Liza Aquino, at maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng radyo sa East 30. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Ay, thank you. God bless you, ma'am. Ingat po kayo and God happy bless po. Sunday. God bless po. Ayan po. Si Teacher Queenie Villejo, ang ating pong second guest for today. Nahawa na ako. Ang dami ko ng good vibes for today. Bibit-biting ko na yan for the whole work week. Thank you so much. And babasahin ko po lahat ng mga nagpaparamdam po sa live stream natin ngayon. Kay dami po ninyo. Magbibigay daan lang po ako mabilis sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, lahat ng mga estudyante po ni Teacher, babasahin natin mga messages nyo, ha. Huwag po kayong bibitiw. Babalik ang Wow Sikat. Oh, wow! Sikat yarn? Wow! Sikat! Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Radyo sa East 30. Ipihit ang inyong mga radyo sa 630 kHz AM band. Ang inyong mga paboritong tagapagbalita, tagapaghatid ng impormasyon at tagapagdala ng kasiyahan. Nasa Radyo sa East 30. Nagseserbisyo para sa mamamayan. Ang puntahan ng bayan. Mga natatanging ulat at pahayag. Malalaking story ang pumutok. Inaasahan natin na sunod-sunod na naman po yan. Dito mo mapakikinggan. Inaabangan talaga natin kung ano yung magiging resulta nitong mga binubuong alyansa. Isang seryosong bagay, pero talagang napakahalaga po. Sagot sa mga isyu ng bayan. Dito mo malalaman kung anong ganap. Kasama sina Christian Yusores at Victoria Tulan. Alas 6 ng umaga, Sabado at Linggo. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ikaw rin, pwedeng magtagumpay. Sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Aprubia. Kasama si Danny Buenafe. Tuwing linggo, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Nakaaaliw, nakabibilib, nakagugulat ng mga trending na kwento, isi-share namin dito. Tutok na sa Wow Sikat, tuwing linggo, alas 11 na umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Hatid namin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Iyan tayo! Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang ating pagsiservisyo. Hatid ng pinakapinagkakatiwalaang mamamahayag na kaserbisyo ng bawat Pilipino. Ang Radyo sa East 30 ay napakikinggan sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood sa Teleradyo Serbisyo. Radyo sa East 30. Ipihit ang inyong mga radyo sa 630 kHz AM band. Ang inyong mga paboritong tagapagbalita, tagapaghatid ng impormasyon at tagapagdala ng kasiyahan. Nasa Radyo sa East 30. Nagseserbisyo para sa mamamayan. Ang puntahan ng bayan. Mga natatanging ulat at pahayag. Malalaking story ang pumutok. Inaasahan natin na sunod-sunod na naman po yan. Dito mo mapakikinggan. Inaabangan talaga natin kung ano yung magiging resulta nitong mga binubuong. Wow! Sikat! Kasama si Liza Aquino. Nagbabalik po ang Wow Sikat sa oras po na 11:54 ng hapon. Dako na po tayo sa messages po ninyo sa ating Viber at live stream. Si Alfredo ay nanonood po. Always watching you, Ma'am Liza from Boac, Marinduque. Maraming salamat po. Pa-shoutout naman po ang wife ko na si Agnes at mga senior citizens ng Barangay Bulyasnin. Watching you po from Monday to Friday with Attorney Del Prado. Take care po. Maraming salamat po. Thank you so much. Si Dulce sabi niya, wala pa po akong signal pero nakikinig na po ako ngayon sa Radyo sa East 30. Good morning daw, sabi niya. And ako, thank you po so much for always watching and listening po dito sa aming pong mga programa. Dako tayo ngayon mabilis sa live stream po natin. Ang dami. Teka lang. Nag-load bigla. Si
Angel Ramos, sabi po niya, napakaswerte ng anak ko at naging guro niya si Ma'am Villejo. Ngayong grade 10 ng anak ko, palagi pa din niyang sinasabi na si Ma'am Villejo ang favorite niyang teacher. O, di ba? Grade 9 kasi, grade 9 advisor si Ma'am Villejo. Kayo ba, meron ba kayong teacher na tumatak sa utak ninyo, no, na naging yung paborito niyo pa rin hanggang ngayon? Meron ako niyan, patay na si Ma'am Amy Castañeda. Siya ang dahilan ba't broadcaster ako ngayon. Siya nagsabi whenever nagpaparecitation kami sa classroom, sabi niya, alam mo anak, okay yung boses mo. Pwede kang maging barker sa jeep. Hindi, sabi niya, pwede kang maging broadcaster. Sabi niya, sabi ko, tingnan po natin ano pong bibigay ng hamon ng Diyos sa akin. At ito nga po, fast forward to 2012 up until now. Thank you Lord for that. Si Godzilla Robot versus Godzilla Sister. Ano ba pa? Sabi, advisor ko yan. Go, ma'am. O, diba? Godzilla talaga pangalan nito. Si Jerry Garcia nasa live stream na rin natin. Si Reginald Taberao, sabi niya, magandang umaga po, mga kaserbisyo. Si Jacqueline Rose Oreste, sabi niya, napakahusay niyo po, Ma'am Queenie. Si Adranre Bamba nandito na rin. Hello sa inyong lahat. Si Juvie Katao, sabi po niya, naka-overnight na po kami dyan sa dekada. So nice po yung experience po. Kasi malakas ang ulan during staycation pero napakabait po nila sa amin. Have a blissful Sunday po watching from Davao City. Ay, hello po sa inyong lahat. So pwede pala mag-staycation sa dekada. Hindi nabanggit sa atin yun. Sabi lang may function hall lang. Nakakaloka. Pwede pala mag-staycation. Pwede na tayo dun mag-overnight pag minsan. Si Irish Kulagbang, sabi niya, congrats Teacher Queenie, we're so proud of you. Si Jacqueline Rose Oreste, nandito na rin. Si Gina Cortez, good morning Miss Liza, watching from Kuwait. Hello sa inyong lahat. Si Malu, Ma'am Dokdok ay nasa live stream na rin po natin. Si Biena Lazarde, hello po sa inyo. Si Missy Acebron, congrats po Teacher Queenie. Si VG Garcia, sabi naman niya, happy Sunday po sa inyo Ma'am Liza. Hello. Si Lainey Mabunga, Ma'am Liz, good morning po. Sabi niya with an H. Hello po sa inyo. Si Roberto L. Sisura, watching from Abu Dhabi, UAE. Hello po sa inyo dyan. Si si R5 RSPC9. From Ligao City po, please pabati kay Randel Mariscotes, sabi po niya. Hello po sa inyo dyan, from Ligao City. Sana hindi po kayo naliligaw ng landas, just. Si Sari Perez, sabi naman po niya, hello Miss Liza, listening from Cainta, Rizal. Happy Sunday. Hi Sari. Hello sa inyo. Si Marcho Gamboan, sabi po niya siya, hindi, nabasa ko na po itong mga ito. Balikan pa natin. Iba ko po nabasa. Sorry. Si Ryan Text Review, good morning daw, Ma'am Liza. Sabi niya, hi Ryan Tex, ingat ka dyan. Si Ann Emerald Pini, si Charity Kasipi ay nandito sa ating live stream. Hello po sa inyo. Si Jamima Redaha ay nandito na rin. Happy Sunday, tanghalian kaserbisyo. Ma'am Liza Aquino, God bless from Malolos, Bulacan. Hello po sa inyong lahat. Si Marilu Donner, sabi niya, watching po ako ngayon from Bahrain. Good morning. Si hello po Miss Liza, pa-shoutout din po watching here from Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. Si Vanji Basig nandito na, Nona Damian. Ayun, teka, meron tayo nasa Instagram ko na kita ko ng prompt dito. Si Teresa Aliasa, sabi niya, pinaka-terror na Filipino teacher ko, yung paborito ko. Tapos naging ninang niya sa kasalo, di ba? Gusto ko yan, naging best friend mo, ang kinatatakutan mong teacher before. And I think when we get old talaga, mas tumatatak sa atin yung mga guro talaga na malaki ang naging ambag, no? Sa kung sino po tayo ngayon. So, again, katulad na sinasabi ko sa Hello Attorney, let's always choose to be kind to everyone. So, yun po aking parting words for today's video. Hanggang sa susunod po na linggo. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaserbisyo po natin na sumama po sa akin hanggang alas 12 po ng tanghali. Bukas naman po, libreng paring legal naman po ang aming hatid ni Attorney Noel Del Prado. Monday to Friday po yan. Hello Attorney po yan. 1:00 hanggang alas 2 ng hapon. Kaya lagi po kayo tumutok sa amin dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. O siya ngayon naman po yung mga latest updates po sa labas ng himpilan. Sagot naman po yan ng poging-poging si Sir Israel Malasa. Is he there? Nandiyan na ba siya? Ayan po, at syempre kasama po yan. Ay hindi, oh my God, hello. Nakakaloka, sorry naman na, I love you.
Sorry, Sir Bimbo. Ikaw palang nandyan. I love you, Sir Bimbo. Nice to see you again. At syempre kasama po yan si Mayor Lito, a.k.a. Christian Yosores. At kung sino man po ang kanyang kasama ngayong Espiritu Santo. Huwag po kayong bibitiw sa kanila. Newscast na po. See you guys next time. Happy Sunday. Ingat. God bless you. Bye! Rand Spotter. Liza Aquino. Sa Wow! Sikat!